Hindi na kami nag-uusap. Ha? Nung huli po, mga bossing, ang narinig natin sa mga balita na hindi na nga po itinaas o hindi na po isinigaw ni Pangulong Bongbong Marcos yung pangalan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, mga boss. Ayan o. So ngayon, ito naman po ang resback o ito naman po ang sagot siguro hindi siguro, sagot ni Amy Marcos. Galing po sa Newswatch Philippines. O, lakihan ko nga ng onte para makita ko. Amy Marcos on ties with President. Kasi nung huli, nakita ko pa, iniangat pa yung basa ba yung kilikili ko? Hindi naman. Iniangat yung kamay ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Senadora Amy Marcos. Ngayon, si Boss Mike, dati, maka-Amy no? Panalo si Amy, ganito, ganyan. Si Boss Mike. Ngayon, naririnig ko kay Boss Mike. Suportahan po natin yung channel ni Boss Mike. Ngayon, naririnig ko kay Boss Mike, Manang Amy, hindi ka naman nanalo. Pagkatapos nito, pumunta kayo. Kung sakali naka-live si Boss Mike, suportahan nyo po yun. No? Tapos sabihin nyo, Boss Mike, sinout out ka. Kahit hindi ka dumalo, kahit hindi ka napadaan doon sa live ni Mark Ramos, na i-shout out ka ni Mark Ramos at pinasusuportahan ang iyong channel. Sabi dito, Amy Marcos on ties with President. We don't talk anymore. Hindi na daw po sila nag-uusap. Ito po ay ipinahayag, mga kababayan, o inilabas nung Marso 22, 2025, no? Sa ganap na alas 5:55 at ano ba tawag dito sa 36 na to? Yung 36 ng gabi. Ay nako, gusto ko tagalogin lahat Bago tayo tumuloy dito, meron tayong diyan. Meron tayong paboto diyan. Grabe, ang bilis ng paboto natin, nakasulat dito, iboboto mo ba si Amy? May bumoto po na 2,706 na katao. Ayan po, nadagdagan po, 2,707. Nadagdagan po ulit, 2,700. Tigilan nyo muna pagboto! hindi ko Stop muna kayo sa pagboto. Tuloy-tuloy Sasabihin ko, 2,760. Tapos may boboto. Babaguhin ko na naman. Eto, sige. 2,720 ang bumoto. Ayan. Dumagdag na naman. Game, 2,726 ang bumoto. No? At ang 94% po ng bumoto na yon, mga kababayan, is, sabi, hindi nila iboboto si Senadora Amy Marcos. Ako po, ang nakikita kong dahilan yan, bunsod po doon sa ginawa niyang hearing. Na alam naman natin, ramdam naman natin, no? Na show off lang para makuha yung boto ng mga DDS. At ang nagsabi naman po ng oo, iboboto nila ay 6% po. Out sa po yan, nasa 2,750 votes. Yan, mga kababayan. 94% ang nagsabing hindi iboboto at 6% lang ang sinabing iboboto po si Manang Amy. Ngayon, basahin natin tong balita na to. Metro Manila, Philippines. Presidential sister and Senator Amy Marcos on Saturday admitted that she and Ferdinand Marcos Jr., our president, don't talk anymore. Malalim na ito, ha? Baka nga totoo yung sinasabi nung iba, no? Hindi yan Marcos, Duterte yan. Amy Duterte, ganun. No? Simula pa lang nung nandoon si Senadora Amy Marcos, nung panahon na nagsisisigaw sila baste, no? Nandoon si dating Pangulong Duterte, may adik tayong presidente, nandoon siya. Magtatampo ka na no? Kung ikaw yung nasa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan mo naman tong ate ko, isinisigaw doon sa mautog nila, adik ako. Tapos nakasuporta siya doon. 'Di ba? Wala namang patunay. Wala naman silang maipakita na adik ako. Tapos nakasuporta siya doon.
Doon pa lang magtatampo na ang ating presidente. No? Sabi dito, this comes as the lawmaker lead a Senate inquiry on the legality of former President Rodrigo Duterte arrest under International Criminal Court charges. Hindi na kami nag-uusap, matagal na, no? She said in the statement. Tuloy natin to. Hindi na kami nag-uusap, matagal na. We don't talk anymore. It's been a long time. Yung mga kapatid ko, araw-araw kong nakakausap yan. No? Pero yung sasabihin mo matagal na, ay iba na yun. May talagang iba na. May tampuhan na. Pwedeng ganun. Busy na. Kapag busy ka naman, meron pa din yung small talk Di ba? Maraming nakapaligid sa kanya na humaharang sa aming mag-usap. Siguro naiisip din po nung sinasabi niyang maraming nakapaligid na humaharang, ikaw naman, binabanatan mo ang sarili mong kapatid. Nakasuporta ka doon sa sumisigaw ng adik ang iyong kapatid. Gusto mo, hayaan ka pa naming lumapit sa kanya. Kahit na kapatid ka, kung gano'n naman ang paninira. Kami ang didepensa sa kanya. Despite this, Marcos clarified that she hold no grudge against her brother. Okay lang dahil nakatutok ako sa pagsisiyasat ng pagkuha kay Duterte. Kukunin. Manang, yun pong investigasyon o yung hearing na ginagawa niyo dyan sa Senado, halata po ng bayan yun. No, miski po yung gusto nyong mga makuha na boto ng mga DDS, halata po nila, ma'am. Halata po nila na Diyos ko naman, halata po, madam, na para lang po sa boto yun. No? Dahil mag-e-eleksyon. Kahit ano pa pong investigasyon, kahit ano pa pong gawin ninyo na hearing dyan sa Senado, ang sasabihin lang ng ICC dyan, may problema kayo sa pag-aresto. O pag-usapan nyo dyan sa Pilipinas. Basta ang importante sa amin, ang paglilitis dito kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Yung paglilinis dito kay dating paglilitis kay dating Pangulong Duterte, yun ang importante sa amin. Na ipakita namin na maayos ang kanyang kalagayan, chinek up siya sa ospital na sinabi ni Medel Jaya na nawala daw ang Pangulo, hindi matagpuan. Na after ilang oras, binalik na po, galing lang ospital. Malabo pong mapabalik ang dating Pangulong Duterte. No? Kailangan matapos ang kanyang paglilitis. Kung sakali na acquitted, edi uwi. Kaya lang, hanggat hindi yan ang solusyon dyan. Ang solusyon dyan, kumbaga, harapin ninyo yung katotohanan na nandun na siya at umpisa na ang paglilitis. Ang solusyon na magagawa ninyo ay yung pagpapabilis. Pag-request na bilisan yung trial sa dating Pangulo. Yun ang makakatulong. Para sa ganon, kung talagang acquitted siya, edi uwi na ng Pilipinas pagkatapos. Di ba? Pagsamasamahin. Yung mga, dahil ang nakikita natin, dalawang oras kada isang kada isang hearing. Pakiusap. Baka po pwede, pag samasamahin, 3 hearing, gawing 5 oras po. Baka pwede, imbis na 6 na buwan ang pagitan, 1 buwan na lang po. Yun ang nakikita ko makakatulong sa inyo. Na kapag acquitted ang dating Pangulong Duterte, edi wala pang 1 year, labas, uwi. Pero yung mga pahiring-hiring na ganyan, Senadora Amy Marcos, alam ng taong bayan. Di ba, Janelle Van der Heers? Prima song for fun. Primas song for fun. Wala na yan. Sasabihin lang ng ICC, bahala kayo mag-usap-usap dyan. No? Ang importante ay nandito sa amin. At ipinakita namin sa inyo na merong katibayan na maayos ang dati ninyong presidente. Yan na ho yan. Okay lang dahil nakatutok ako. Okay lang hindi sila mag-usap ni Pangulo, no? Nakatutok ako sa pagsisiyasat ng pagkuha kay Duterte sa Pilipinas patungo sa The Hague. Unahin natin ang pagtanggol
sa ating soberanya kaysa sa politika at kampanya. Ulitin lang ho natin ha, wala pong isinusuko ang bansang Pilipinas na soberanya natin. Yung may warrant, yung individual na may warrant of arrest, mga kababayan, yun lang po ang nandoon sa dahig. No? Ibig sabihin ba isinuko nung mga ilan 120 to 150 na mga bansa yung kanilang soberanya dahil nandoon dahil kaanib sila sa ICC? Hindi ho, no? Back up nila ang ICC na kapag sakali na yung iniimbestigahan o yung taong yun mahirap kuhanin dahil makapangyarihan, ICC ang pwedeng lapitan. Oh.